So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, nakikita nyo ba yung picture na yan? So, ako po yan, mga minamahal. Bandang 2:00, pumunta po ako sa police station para mag-report po patungkol nga sa binitawang pahayag sa statement ni Dado Climiente patungkol nga po sa mga pro-gov at mga supporters na sumusuporta dito nga po sa administrasyon ni PBBM. Yung kanyang remarks po kasi na binitawan is hindi po talaga tama na ang sabi niya dapat itong mga PBBM vloggers or pro-government ay dapat daw pong tinitegi. Tapos ang malala pa doon ay nailista na daw po yung pangalan sa kanilang intel. Although wala naman pong minention na si Bimali siya nakalista doon sa intel, pero who knows, 'di ba? Nakasulat na kasi yung pangalan daw namin. Pero ako, sa totoo lang, hindi naman ako natatakot. Hindi po ako natatakot, mga minamahal. Ang problema kasi, dito sa kanyang ginawang remarks, hanggat wala pong nagsasample, 'di ba? Kasi ako magkakaso ako dito kay Dado. Hanggat wala pong sumasample diyan, hindi talaga titigil yung animal na 'yan. So ngayon, napagdesisyonan ko po at ng aking mga lawyers, pinayuhan din naman nila ako kasi wala naman daw nga talagang minention na pangalan. So yung advice nila sa akin is blatter lang. So, sabi ko, gawan nyo ng paraan kung pwede ba akong mag-file ng case. So, i-update na lang po ako nila soonest kasi alam ko naman po yung real name ni Dado at may nagbigay din sa akin ng info kung saan nakatira itong si Dado Climiente. Anyway, mga minamahal, sabi nga ng iba kong mga kasamahan, hindi naman threat yung si Dado, hindi nga pinansin ng administrasyon, 'di ba? Yung kanyang pagbabanta. Ang problema kasi, ang tapang niya kasi, 'di ba? Magsalita, yung parang tipong wala siyang kinakatakutan. Now, sige, tingnan natin, 'di ba? Kasi parang nanghahamon siya eh. Biruin niyo, ito yung kanyang binitawang salita, oh. Parinig ko sa inyo, mga minamahal, at kayo na po ang humusga. Wait lang, ha? Ang problema itong mga Marcos na mga vlogger at mga troll, sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, patayin na lang natin yung mga yan. Tragis na yung pagkamikot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Kami ganun. Para maipasa dun sa intel natin and then patayin na lang. Limited choice yung Okay. So, narinig naman ninyo, mga minamahal, no? Na ang payo daw po sa kanila ng kanilang commander, ewan ko kung sino yung nag-advise, na itong mahilig daw po mag-distab, itong mga mahilig mag-character assassination daw kay Vice President Sara Duterte, dapat daw pong tinitigok. So that, ang ginawa nila Dado ay in-screenshot daw nila yung mga pangalan at ipinasa doon nga po sa kanilang intel. Although, mga minamahal, hindi naman po ako nakakasiguro na nandoon yung name ko, pero it's better na aksyonan agad, 'di ba? Nang hindi na pamarisan. Besides, alam mo, Dado, wala naman pong kina-character assassinate kay Vice President Sara Duterte dahil in the first place, aking pagkakaalam, siya yung gumagawa ng way para masira yung kanyang reputation. Hindi di porket nagbigay kami ng opinion at hindi nyo nagustuhan, ang kapalit nun, ipapategi ninyo. Ngayon, ang tanong ko, may kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Jacob Arroyo? Tama ba? Si Jacob ba yun, mga minamahal? Yung nabaril? Ito nga, si amigo ng bayan. Yan. So, ang tanong natin dito, may alam ba itong si Dado Climiente dito sa pagkamatay ni Jacob Arroyo? At sino ka para sabihan ng isang commander na dapat sa mga vloggers na yan ay tinitegi? Ano yung posisyon mo? May connection ka din ba sa Davao Mafia? Sa tinutukoy na DDS? Kasi, mga minamahal, if paglalaruan lang natin itong kaisipan, base na din sa action ni Cap Dado, 'di ba? Itong mga vloggers na to dapat ipapapatay. Parang ang bilis lang sa kanila. Ang bilis lang sa kanilang kumuha ng buhay.
So ngayon, mapapaisip ka na lang din kung si Vice President Sara nga, 'di ba, ganun-ganun na lang pagbantaan ng presidente. Tapos itong mga ganitong klaseng tao katulad ni Dado Clemente, ang bilis lang din magbigay ng list ng mga vloggers na kanilang ipapatira. So meaning, nasa mafia ka. So, sino yung leader ninyo? May connection ka ba? Kay former President Duterte, kasi si mismong dating presidente na nagsabi na totoo daw po ang Davao Death Squad. Diba? Hindi naman itinanggi yun ni former president. So ngayon, para sa akin mga minamahal, it is not necessary na magbabanta ng ganyan-ganyan itong si Dado Clemente. Lalo pat, syempre, ano din siya, naging miyembro din ng gobyerno. Hindi tama yung walang due process na kikitilin mo yung buhay ng isang tao. Labag po yan sa 1987 Constitution natin. Diba? Ano yung sabi doon? Shall not be deprived of life and liberty. So, doon pa nga lang sa Bill of Rights, diba, kapag tumegi ka ng isang tao, isang malaking kasalanan na yon. Sino ka, Dado Clemente, para pagbantaan ng ganun kaming mga pro-gov, mga supporters ng administrasyon. Tapos ididiin mo na sige lang daw ang character assassination namin. Like, kung hahanapin namin, ano yung kinaracter assassinate namin dito kay VP Sara? Dahil nga sabi ko sa inyo in the first place, bakit pa natin ika-character assassinate ang isang taong wala namang credibility, ng isang taong sira na ang kanyang reputation? Diba mismong si VP Sara Duterte ang sumira na ng kanyang reputation. Doon pa lang sa issue ng confidential funds, bumaba yung kanyang trust rating at umabot sa punto na 41% na ng mamamayang Pilipino ang gusto siyang ma-impeach bilang vice-presidente ng bansang Pilipinas. So, paano mo nasabi na sige lang ang character assassination na ginagawa namin, hindi ba't kayo yung gumagawa ng character assassination? Mga minamahal, imagine nyo na lang sino ba yung mga taong mahilig gumawa ng rally patungkol dito sa ating presidente? Sino ba yung naghahakbang ng maisog? Sino ba yung nag-People Power 1? Ay People Power 3? Diba? Sino ba yung gumagawa ng kwento bangag, adik? Diba? Sino ba yung gumagawa ng kwento mamatay ka na, may sakit, lamierda? Diba yun yung totoong character assassination? Yan kasi ang hirap sa inyo eh. Pag kayo yung gumagawa, okay lang. Tapos pag ginagawa sa inyo, ayaw nyo. Pero tayo mga minamahal, with all facts lang naman tayo. So argument to argument, hindi po tayo gumagamit ng katulad nila ad hominem. Ganon sila eh. Tingnan nyo ako, ina-ad hominem nila. Si Mima Alicia, bobo. Si Mima Alicia, pokpok. Si Mima Alicia, walang ginawa. Bobo yan, tarantado yan, kupal yan. Diba? Ganon ang ginagawa nilang pag-ano sa akin. Pagtirada. Diba? Pero tayo, kaya nating malagpasan ng isang argumento nang hindi tayo gumagamit ng ad hominem kasi ganun po tayo, mga minamahal, ka-responsable sa paggamit ng social media. At ganun tayo ka-aware sa magiging effects nito sa mga taong pagsasabihan natin. 'Di ba? So, bilang isang public servant naman, natural lang na magkaroon ng criticism. Kasi kahit nga din yung presidente may criticism, 'di ba? Natural lang 'yon na may magki-criticize sa'yo. Pero kunyari ako, private person ako, ikaw din, kunyari vloggers ka, private person ka. Kapag ayaw mo sa argumento ko, pwede mo kong i-criticize, pero hindi mo kailangan gumamit ng ad hominem. Sila kasi hindi na nanalo sa isang argumento na walang ginagamit na ad hominem. Tingnan nyo si Mike Cervera. Ano yung ginagawa nila? O, bakla si Mike, nagtatago sa saya daw ng kanyang jowa. Ganon yung argument nila. Si Takero daw, bobo, walang alam. 'Di ba? Ganon sila bumanat. Minsan nga, personal attack yung ginagawa nilang pagmanat. O, itong si Jake Magnus, bobo yan, walang alam yan. Tanga yan, kupal yan. 'Di ba? Ganon sila magsalita. Pero tayo, hindi nyo kami maririnig na nagsasabi ng ganun laban sa mga kapwa namin vloggers, even though na hindi kami magkapares ng pinaglalaban. Kunyari, kaaway kita, hindi naman sa totally kaaway, kunyari, ibang vloggers ka, dyan ka sa DDS, pero never kitang aatakihin ng ad hominem. Ipi-play natin yung video mo, pero yung atake doon sa argumento, doon sa issue. Hindi tayo na, bobo talaga nitong kupal na yung adik, di ba? Hindi tayo ganun. Kung may pagkakataon man na nasasabihan natin ng walang alam, meron naman tayong facts. Tingnan nyo ako. Nag-content ako kay Maharlika, hindi ad hominem yun. May pinakita tayong ebidensya na siya, meron niyang skandal.
na siya, ginorjor niya yung kanyang asawa. Meron tayong mga ebidensya. Hindi tayo yung ad hominem ng ad hominem ng ad hominem. Kasi hindi po tayo ganun. Marunong tayong rumispeto sa bawat isa. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko papalagpasin itong ginawa ni Dado. Inireport ko na po, pinablatter ko na. Again, mga minamahal, pahingi lang po ako ng likes. Tapos mag-comment kayo kung ano yung masasabi ninyo. Tapos i-click nyo yung subscribe. Tapos paki-hit na din po mga minamahal yung notification bell para, lagi kayong updated sa mga susunod pa nating video na i-upload. At abangan nyo rin po ang one by one na process steps ko sa pagkaso dito kay Dado Climiente. Alright, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Kung matuloy itong ikakaso ko at kung mayroong nakitang ikakaso kay Dado. So, tingnan natin. Let's see, mga minamahal. Ingat, mga kababayan.